monitoring lang. Hindi magpapatupad ng price freeze ang gobyerno ngayong Kapaskuhan, bagkus mas paitingin lang ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Nilinaw ng Malacanang nitong Martes na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi para kontrolin ang presyo, kundi para tiyaking walang paggalaw sa halaga ng mga pangunahing produkto habang papalapit ang holiday season. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan ng Pangulo ang Department of Trade and Industry o DTI na makipag-ugnayan sa mga manufacturer at retailer upang mapanatili ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang matapos ang taon. Giit ni Castro, hindi ito price freeze kundi mahigpit na pagsubaybay sa pagpapatupad ng Suggested Retail Price o SRP, lalo na sa imported rice at mga pangunahing pagkain. Kinumpirma rin ni DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque na nakikiisa ang mga sektor sa layunin ng gobyerno. Kontrabando by air, kongresista kumilos laban sa drone drops sa mga bilangguan. Upang mapigilan ang patuloy na pagpasok ng kontrabando sa mga kulungan, inihain ni Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan ang House Bill No. 4797 o ang Drone-Free Jails Act na naglalayong ipagbawal ang operasyon ng mga drone o unmanned aerial vehicles sa loob ng 100-meter radius mula sa mga pasilidad ng kulungan sa buong bansa. Ayon kay Yamsuan, ang panukalang batas ay tugon sa tumitinding banta ng paggamit ng drone sa pagpasok ng mga iligal na bagay tulad ng droga, cellphones, armas at iba pang kontrabando sa mga bilangguan. Bilang dating senior official ng Department of the Interior and Local Government o DILG, binigyang diin ni Yamsuan ang kahalagahan ng seguridad sa mga pasilidad ng kulungan. Marcos, nilagdaan na ang Anti-Pogo Act. Lahat ng offshore gaming, bawal na. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12312 o ang Anti-Pogo Act of 2025 na tuluyang nagbabawal sa operasyon ng Philippine offshore gaming operators sa bansa. Ang bagong batas ay epektibong nag-aalis ng legal na batayan ng offshore gaming sa Pilipinas kasunod ng mga ulat ng krimen, human trafficking at iba pang iligal na aktibidad na konektado sa mga POGO hubs. Ang RA 12312 ay nilagdaan ni Marcos noong October 23, 2025 at opisyal na nagbabasura sa RA 11590, ang dating batas na nag-legalize at nagtakda ng buwis para sa mga POGO.